Ako si Jenna Parker, 32 taong gulang. At noong gabing iyon ng Oktubre, parang suntok sa sikmura ang voicemail ng tatay ko. I-transfer mo ang pera ngayon din kung ayaw mong tawagan ka ng abogado namin. Malamig at mapangkontrol ang boses niya habang umaalingaw-ngaw mula sa phone ko. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi ako nagdalawang isip. Dalawang salita lang ang itinext ko pabalik. Go ahead. Makalipas ang 48 oras, walang tigil sa pag-vibrate ang phone ko dahil sa 24 na missed calls. Halos nagmamakaawa na ang abogado niya na sumagot ako at ramdam sa boses nito ang panic. Pero hindi ko siya sinagot. Akala kasi ng mga magulang ko, kaya nila akong kontrolin ang career ko, ang future ko, gamit ang family trust na matagal nilang ipinangtatakot sa akin. Pero tapos na akong maglaro ayon sa mga patakaran na nila. Ang voicemail na iyon ay hindi lang basta pagbabanta. Iyon ang apoy na nagsimula ng lahat. Ang mga sumunod na pangyayari ang tuluyang bumaligtad sa buhay ko, naglantad ng mga sikreto na hindi ko kailanman inakalang malalaman ko at nagdulot sa mga magulang ko ng mas malaking kapalit kaysa sa inaasahan nila. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako nagmakaawa. Kumilos lang ako. Manatili ka dahil hindi mo aakalain kung saan hahantong ang kuwentong ito. Kung naranasan mo ng lumaban sa pressure ng pamilya, ibahagi mo ang kuwento mo sa comments at mag-subscribe para masundan ang buong gulong ito sa buhay ko. Ang paglaki sa bahay ng pamilya Hayes ay parang pamumuhay sa ilalim ng microscope. Ang tatay kong si Robert Hayes ay isang real estate investor sa Jacksonville, isang lalaking bawat salita ay parang kontratang kailangang sundin. Para sa kanya ang success ay hindi lang inaasahan kundi obligasyon. Pagsapit ko ng 10 taong gulang, nakaplano na ang buong future ko. Business degree corner office at buhay na eksaktong katulad ng sa kanya. Ang mga pangarap kong magtrabaho sa media at gumawa ng mga kwento, gamit ang visuals at sound, ay itinuring niyang childish fantasy lang. Pasasalamatan mo rin ako kapag nagpapatakbo ka na ng kumpanya, matalim niyang sabi tuwing ko kontra ako. Maaga kong natutunan na ang pakikipagtalo sa kanya ay parang pakikipagtalo sa pader, walang saysay, at nakakapagod lang. Iba naman ang nanay kong si Linda pero bihag din siya sa sarili niyang paraan. May event planning business siya at nag-aasikaso ng mga marangyang kasalan at corporate galas habang may pilit na ngiti sa mukha. Kapag nagsisimula ng magdikta ang tatay ko, tahimik lang siyang nakaupo habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay niya sa kandungan. Minsan noong 12 anyos ako, nagmakaawa akong payagan niya akong sumali sa school film club. Nagdalawang isip siya tumingin sa tatay ko at mahina lang na nagsabi, "Hindi practical iyon, Jenna." Iyon ang paraan niya malumanay na pagtanggi na nagpaparamdam sa akin na parang, pati siya ay nadidismaya sa akin. Hindi iyon pagsang-ayon, pero hindi rin pagtatanggol. Survival iyon. Ang paaralan lang ang nagsisilbing takas ko, pero kahit iyon ay may kapalit. Pinilit ako ng tatay ko na mag-excel sa math at economics dahil iyon daw ang mga kapaki-pakinabang na subjects. Gugugol ako ng oras sa dining table habang matalim ang tingin niya sa akin habang hirap akong sagutan ang equations. Hindi option ang mediocrity, madiin niyang sasabihin kapag nagkakamali ako. Pagsapit ko ng high school, palihim akong kumukuha ng art classes at itinatago ko pa ang mga sketchbook ko sa ilalim ng kama dahil takot akong makita niya. Isang gabi natagpuan niya ang mga iyon. Pinunit niya ang mga pahina habang tinatawag iyong sayang sa oras. Umiyak ako hanggang makatulog at nangako sa sarili kong hindi ko na muling ipapakita sa kanya ang passion ko. Ang kuya kong si Timothy, na 3 taon ang tanda sa akin, ay tila perpektong anak para sa tatay ko. Nag-aral siya ng finance, nakakuha ng trabaho sa isang bangko sa Jacksonville at hindi kailanman kinwestiyon ang landas na inilatag para sa kanya. Sa family dinners, tango lang siya ng tango habang nagtuturo ang tatay ko tungkol sa investments at ambition. Pero paminsan-minsan ay may napapansin akong kakaiba sa kanya paninigas ng mabilis na pagsimangot kapag hindi nakatingin si dad. Isang beses, noong 16 ako, nadatnan niya akong nag-e-edit ng short video sa laptop ko. Magaling iyan, mahina niyang sabi bago mabilis na idagdag, "Huwag mong ipakita kay dad." Tumatak sa akin ang mga salitang iyon. Hindi lang dahil sa babala, kundi dahil sa paraan ng paglambot ng boses niya,
Parang naiintindihan niya ang bigat na pasan ko. Ang family trust ang hindi nakikitang kadena na gumagapos sa aming lahat. Kontrolado ng tatay ko ang pondong galing sa mga real estate deals niya at ginagamit niya iyon para idikta ang mga desisyon namin. Noong maglabing-walo ako, inalok niya akong pag-aralin sa college pero may kondisyon kailangan business ang kunin kong kurso. Gusto kong tumanggi at habulin ang buhay na gusto ko talaga, pero ang trust na iyon ang nagsisilbing lifeline na hindi ko kayang mawala. Kaya nag-enroll ako sa University of North Florida at kumuha ng marketing, isang compromise na akala kong matatanggap niya. Hindi pala. Fluff lang ang marketing. Pangmamaliit niyang sabi noong graduation ko. Dapat finance na lang gaya ni Timothy ang kinuha mo. Kinagat ko na lang ang dila ko pero patuloy na nagliyab ang resentment sa loob ko. Sa pagbabalik tanaw ko ngayon, napagtanto kong hinubog ako ng mga taong iyon sa paraang hindi ko inaasahan. Natutunan kong itago ang mga parte ng sarili ko at ilibing ang mga pangarap ko sa ilalim ng pagsunod. Pero habang lalo kong sinusupil ang sarili ko, lalo namang tumitibay ang kagustuhan kong lumaya. Hindi lang ako nakikipaglaban para sa karir. Nakikipaglaban ako para sa karapatang piliin ang sarili kong buhay. Pagsapit ko ng 22 at umalis ako sa bahay, akala ko nakatakas na ako sa kontrol ng tatay ko. Mali pala ako. Sumunod pa rin iyon sa akin, nakapulupot sa bawat desisyon, bawat dolyar na konektado sa trust na iyon. At mas matagal pa bago ko tuluyang naunawaan na si Timothy, kahit mukhang sumusunod lang, ay may sarili ring tahimik na rebelyon na matagal na niyang kinikimkim. Nagbago ang lahat nang makilala ko si Matthew Brooks sa isang music festival sa Jacksonville. 30 taong gulang na ako noon at pilit pa ring naghihilom mula sa mga taon ng pagkontrol ng tatay ko nang makita ko siyang nag-aayos ng soundboards para sa isang local band. Nahatak agad ako ng madali niyang ngiti at tahimik na confidence. Mahilig ka pala sa ganito, tanong niya nang mapansin niyang pinapanood ko ang stage crew. Nahihiya akong tumango at inamin ko ang passion ko para sa media. Imbes na maliitin iyon, bigla siyang natuwa. Dapat ikaw ang nasa taas doon at gumagawa ng kwento, sabi niya habang itinuturo ang makulay na crowd. Sa unang pagkakataon, may taong totoong nakakita sa akin. Hindi sa bersyon ng sarili kong gustong likhain ng tatay ko, kundi sa totoong ako. Ilang oras kaming nag-usap habang umiinom ng murang festival coffee at nagbabahagi ng mga pangarap. Si Matthew bilang isang audio engineer ay nabubuhay para sa music at kalayaan, walang pakialam sa corporate ladders o social status. Tumatak sa isip ko ang sinabi niya, masyadong maikli ang buhay para mabuhay ayon sa plano ng ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, isinama ko si Matthew sa family dinner sa bahay ng mga magulang ko dahil gusto kong ibahagi sa kanila ang kaligayahan ko. Dapat alam ko ng mali iyon. Ang hapagkainan pala ay nakahanda para sa tensyon, hindi para sa selebrasyon. Nakaupo si Dad sa dulo ng mesa at agad sumingkit ang mga mata niya nang ipakilala ko si Matthew. So ikaw iyong sound guy, sabi niya na punong-puno ng pangmamaliit ang tono. Mahirap sigurong mabuhay sa puro gigs lang. Naramdaman kong uminit ang mukha ko pero ngumiti lang si Matthew na tila hindi naapektuhan. Mahal ko ang trabaho ko, kalmado niyang sagot. At sapat naman ang kinikita ko para mabayaran ang bills. Napasinghal si Dad bago nagsimula ng lecture tungkol sa totoong careers at stability. Hindi pa siya tumigil doon. Kailangan ni Jenna ng isang grounded na lalaki, sabi niya na parang wala ako mismo sa harap niya. Mahigpit kong hinawakan ang tinidor ko habang pilit hinahanap ang lakas para sumagot pero parang naipit ang mga salita sa lalamunan ko. Tahimik lang si Mom habang nakatitig sa plato niya. Umaasa ako, kahit kaunting suporta lang, kahit isang tango man lang, pero wala akong nakuha. Ma'am, mahina kong sabi, hindi mo ba naiisip na interesting naman ang trabaho ni Matthew? Tumingin siya saglit. Bahagyang bumuka ang mga labi niya bago muling nagsara. Iba kasi bulong niya na halos hindi marinig. Mas masakit pa ang katahimikan niya kaysa sa mga salita ni Dad. Napatingin ako kay Timothy na nakaupo sa tapat ko. Siya ang laging masunuring anak pero inisip kong baka kahit paano ay kakampi siya sa akin. Pero hindi rin.
Hindi siya komportable at may kung anong bumulong tungkol sa trabaho bago mabilis na pinalitan ang usapan. Kamusta ang bangko team? Tanong agad ni Dad. At ganoon lang, nagpatuloy ang usapan na para bang wala kaming dalawa ni Matthew sa mesa. Pagkatapos ng dinner, marahan akong hinawakan ni Matthew sa ilalim ng mesa. Okay lang ako, bulong niya. Pero ako hindi. Habang pauwi kami, hindi ko matakasan ang galit na bumabalot sa akin. Bakit hindi mo sila sinagot nang mas matapang tanong ko sa kanya at mas matalas ang boses ko kaysa sa gusto ko? Bumuntong hininga siya. Ayokong mas lumala para sa'yo. Pero lalo lang akong nainis sa pagiging kalmado niya. Pakiramdam ko, mag-isa akong lumalaban habang naiipit sa pagitan ng expectations ng pamilya ko at ng buhay na gusto kong buuin kasama siya. Gabi-gabi kong naiisip ang mapanlait na tingin ni Dad, ang katahimikan ni Mom at ang pag-iwas ni Timothy. Isinama ko si Matthew sa mundo ko dahil umaasa akong makikita nila ang nakikita ko sa kanya. Pero imbes na tanggapin siya, pareho lang nilang binaliwala kaming dalawa. Hindi lang tungkol sa dinner na iyon ang lahat. Tungkol iyon sa bawat pagkakataong hinayaan kong sila ang magdikta kung sino ako. At doon ko naramdaman na may kailangang magbago. Ang tunay na gulo ay nagsimula nang mag-invest ang mga magulang ko sa media startup ko. Ilang taon kong binuo ang kumpanya kong iyon, isang maliit na production company sa Jacksonville na gumagawa ng promotional videos para sa mga local businesses. Iyon ang lifeline ko, ang patunay na kaya kong sundan ang passion ko kahit kinukutya iyon ng tatay ko. Pero nang humigpit ang cash flow, nagkamali akong tanggapin ang tulong nila. Hindi lang basta pera ang inialok ng tatay ko, inalok niya ang family trust, ang pondong binuo mula sa real estate empire niya. Akala ko noon, senyales iyon na may tiwala siya sa akin. Mali pala ako. Partners na tayo ngayon, sabi niya, habang nakangiti, pero parang kontrata ang dating kaysa kabaitan. Mula noon, bawat desisyon ko ay kailangan niyang aprubahan. Gusto kong mag-hire ng bagong editor, hihingin niya ang resume nito. Gusto kong gumawa ng mas bold na campaign, sasabihin niyang masyadong risky. Ang kumpanya ko, ang pangarap ko ay unti-unting nawawala sa mga kamay ko habang lalo itong ginagapos ng kontrol niya. Mas lumala pa ang lahat nang magsimula kaming magplano ni Matthew ng kasal namin. Nag-set kami ng date para sa susunod na spring at pinangarap ang simpleng seremonya sa isang park sa Jacksonville. Sobrang naive ko para isipin na matutuwa ang mga magulang ko para sa akin. Sa halip, pinatawag ako ni Dad sa opisina niya, isang malamig na kwartong puno ng property deeds sa dingding. Kailangan mong ipagpaliban ang kasal, sabi niya, habang nakasandal sa upuan. Hindi pa stable ang kumpanya mo. Mag-focus ka muna sa business. Natigilan ako sa narinig ko. Dad, buhay ko ito, hindi board meeting. Mabilis kong sagot. Sumingkit ang mga mata niya. Pinupunduhan ng trust ang buhay mo, malamig niyang sabi. Kung gusto mong manatili iyon, makikinig ka sa akin. Kapag pinakasalan mo si Matthew, puputulin ko ang lahat ng suporta sa kumpanya mo. Mabigat na nakabitin sa hangin ang pagbabanta ng tatay ko. Parang sumikip ang dibdib ko habang unti-unting lumulubog sa akin ang bigat ng mga salita niya. Nang gabing iyon, humarap ako kay Matthew at inasahan kong mararamdaman ko rin ang galit niya. Narinig mo ba siya? Tanong ko habang pabalik-balik sa apartment namin. Kumunot ang noo ni Matthew pero nanatiling kalmado ang boses niya. Nagbabluff lang siya, Jenna. Hindi niya hahayaang bumagsak ang kumpanya mo. Pera rin niya iyon. Pero hindi ako kumbinsido. Hindi marunong mag-bluff ang tatay ko. Kalkulado siya. Bawat dolyar mula sa trust ay may kapalit at ngayon pakiramdam ko ay lalo akong hinihigpitan ng mga kadena nito sa future namin ni Matthew. Tumanggi akong ipagpaliban ang kasal. Desisyon namin ito, galit kong sabi sa tatay ko sa isang mainit na tawag. Wala kang karapatang magdikta nito. Napakalamig ng sagot niya. Subukan mo akong kalabanin at babawiin ko ang bawat sentimo. Mawawalan ka ng lahat. Biglang naputol ang linya at naiwan akong nanginginig sa galit at takot. Nasa panganib hindi lang ang kumpanya ko kundi pati ang relasyon ko. Makalipas ang ilang araw, nag-text si Mom. Pasensya ka na sa tatay mo. Gusto niya lang ang makakabuti para sa'yo. Nakatitig lang ako sa screen habang unti-unting bumibigat ang puso ko.
Pareho na naman iyon ng dati, tahimik na paghingi ng sorry pero hindi sapat para kontrahin si Dad. Ma'am, bakit hindi mo kayang manindigan laban sa kanya? Mabilis kong itinext habang nanginginig ang mga daliri ko. Hindi siya sumagot. Gaya ng dati, mas malakas pa rin ang katahimikan niya kaysa sa anumang salita. Gusto kong sumigaw at magmakaawang maintindihan niya kung gaano ako nasasaktan pero alam kong wala ring mangyayari. Matagal na niyang pinili ang panig niya at hindi iyon ako. Mahigpit akong niyakap ni Matthew habang umiiyak ako at paulit-ulit na sinasabing makakahanap kami ng paraan. Pero hindi mawala-wala ang takot. Hindi lang pera ang pakay ng tatay ko. Gusto niya akong wasakin at piliting yumuko sa kagustuhan niya. At hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban. Pagsapit ng spring, tuluyan nang bumaligtad ang mundo ko. Akala ko, kakayanin namin ni Matthew ang lahat ang mga pagbabanta ng tatay ko, na putulin ang funding sa media startup ko, ang kontrol niya sa buhay namin at ang pagpipilit niyang ipagpaliban ang kasal. Naniniwala akong mas matibay ang pagmamahalan namin kaysa sa lahat ng iyon. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Umuwi si Matthew mula sa isang gig nang masyadong gabi na at maputla ang mukha niya. Wala ang karaniwan niyang confidence at parang may mabigat na aninong nakabalot sa kanya. May nakipagkita raw siya pero ayaw niyang sabihin kung sino. Kailangan nating mag-usap, mahina niyang sabi habang halos basag ang boses niya. Umupo ako sa couch habang malakas ang kabog ng dibdib ko at siya na may pabalik-balik sa sala. Hindi ko na kaya ito, Jenna, sabi niya habang iniiwas ang tingin niya sa akin. Mas magiging mabuti ka kung wala ako. Pinalalayan na kita. Para akong tinaga ng mga salita niya. Ano bang sinasabi mo, sigaw kong tanong habang tumatayo at nanginginig ang boses ko. May kinalaman ba ito sa tatay ko? May nangyari ba ngayong araw? Umiling lang siya habang mahigpit ang panga niya pero wala siyang maibigay na paliwanag. Hindi ako sapat para sa'yo, mahina niyang sabi habang dinadampot ang jacket niya. Bago ko pa siya mapigilan, naglakad na siya palabas. Sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa apartment habang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Nagsimulang magkarera ang isip ko. Hindi ganon si Matthew. Bakit ngayon? Ano ang nangyari habang wala siya? Ramdam kong may mali pero hindi ko mabuo ang mga piraso. Buong gabi kong inulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi niya habang desperadong naghahanap ng sagot. Pinalalaya na kita. Walang saysay. Pinaglaban namin ang lahat para mabuo ang buhay na gusto namin at para tumayo laban sa kontrol ng mga magulang ko. Bakit niya ako iiwan ngayon? Tinawagan ko siya tinext. Nagmakaawa akong magpaliwanag siya pero nanatiling tahimik ang phone ko. Kinabukasan, napalitan ng matinding lungkot ang galit ko. Ang apartment na minsang puno ng tawanan at pangarap ay naging parang kulungan. Bawat sulok ay may alaala naming dalawa, mga gabing nagpaplano ng kasal at nagtatawanan habang kumakain ng take-out sa hating gabi. Hindi ko na kayang manatili roon. Nag-impake ako ng ilang gamit at dumiretso sa kondo ng matalik kong kaibigang si Caitlin Walsh, isang real estate lawyer sa Jacksonville. Kailangan ko ng matutuluyan, sabi ko, habang pilit pinipigilang mabasag ang boses ko. Hindi na siya nagtanong. Dito ka muna, sabi niya, habang mahigpit akong niyayakap. Ang kondo niya ang naging kanlungan ko, isang lugar kung saan makakahinga ako ng malayo sa kontrol ng mga magulang ko at sa alaala ng pag-alis ni Matthew. Kinabukasan, habang nagkakape kami, ibinuhos ko kay Caitlin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Basta na lang siyang umalis, sabi ko, habang nanginginig ang mga kamay ko sa hawak kong mug. Ayaw niya pang sabihin kung bakit. Buong hapon siyang may kinausap tapos pag-uwi niya, nakipaghiwalay siya. Sumingkit ang mga mata ni Caitlin. Hindi iyan ugali ni Matthew, sabi niya. May mali rito. May sinabi ba siya tungkol sa taong kinita niya? Umiling ako habang lalo lang sumisikip ang dibdib ko. Ayaw niyang magsalita. Paulit-ulit lang niyang sinasabing hindi siya sapat para sa akin. Yumuko si Caitlin at naging matatag ang boses niya. Jenna, kilala mo siya. Hindi siya sumusuko ng ganun kadali. May nakaimpluwensya sa kanya. Nagdulot ng pagdududa ang mga salita niya. Tatay ko ba iyon o nanay ko?
Hindi ko alam, pero nagsimulang kumain sa isip ko ang hinalang iyon habang lalo akong nasasaktan at kasabay nito ay tumitibay rin ang loob ko. Ang mga sumunod na araw ay parang malabong halo ng lungkot at walang katapusang tanong. Paulit-ulit kong naaalala ang mukha ni Matthew, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin noong umalis siya. Naiisip ko rin ang mga pagbabanta ng tatay ko na putulin ang funding sa kumpanya ko at ang pagpipilit niyang hindi ko kailangan ng distractions gaya ng kasal. At sa bawat sandali, bumabalik din sa isip ko ang tahimik na paghingi ng sorry ng nanay ko na wala namang kasunod na aksyon. May ginawa nga ba sila para tuluyang lumayo si Matthew? Gusto kong harapin ang mga magulang ko at pilitin silang magsabi ng totoo. Pero wala akong ebidensya, tanging kutob lang na hindi simpleng sariling desisyon ni Matthew ang pagkawala niya. Tuwing gabi sa guest room ni Caitlin, gising akong nakatitig sa kisam habang paulit-ulit na binabalikan ang bawat alaala, bawat away namin ng mga magulang ko. Dinudurog ako ng bigat ng kontrol nila sa kumpanya ko, sa mga pangarap ko, at ngayon, pati sa puso ko. Pero may nagbago habang nakikipag-usap ako kay Caitlin. Hindi niya ako hinayaang malunod sa lungkot. Hindi ikaw ang mga rules nila, sabi niya, isang gabi habang inaabot sa akin ang isang baso ng wine. At hindi ka rin na-define ng desisyon ni Matthew. Ikaw, si Jenna Parker, at may itinayo kang kahanga-hangang kumpanya. Huwag mong hayaang agawin nila iyon sa'yo. Tumama ng malalim sa akin ang mga salita niya. Sugatan ako at nawawala, pero hindi ako powerless. Akala ng tatay ko kaya niyang kontrolin ang buong buhay ko gamit ang pera niya. At akala ni Matthew na ang pag-alis niya ang paraan para iligtas ako sa kung anumang kinakaharap niya. Pero hindi ako piyesa sa laro nila. Doon mismo ako nagdesisyon na ipaglaban ang kumpanya ko, ang mga pangarap ko at ang future ko ayon sa sarili kong kagustuhan. Walang kahit sino, kahit ang mga taong mahal ko, ang may karapatang kontrolin ako muli. Habang nakaupo ako sa kondo ni Caitlin, doon ko tuluyang piniling ipaglaban ang kalayaan ko. Ang media startup ko, ang bagay na buong puso kong binuo, ay hawak pa rin ng tatay ko sa pamamagitan ng family trust. Si Caitlin, na laging praktikal bilang abogado, ay nakita ang apoy sa mga mata ko. May paraan para makaalis ka rito, sabi niya, habang inilalatag ang mga legal documents sa kitchen table niya. Komplikado ang trust, pero may legal na paraan para mailipat pabalik sa'yo ang ownership. Ipinaliwanag niya ang proseso. Kailangan naming patunayan na independent ang kumpanya, mag-file ng buyout para sa shares nila at humanap ng financing kapalit ng investment nila. Nakakatakot pakinggan, pero sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng pag-asa. Gawin natin matatag kong sagot. Ang susunod na problema ay ang pagkuha ng financial records ng trust. Doon pumasok si Timothy. Bigla siyang dumating sa kondo ni Caitlin nang walang pasabi. Wala ang dati niyang polished banker image at mas mukhang pagod at totoo siya. Nakikita ko kung paano katratuhin ni Dad, sabi niya, habang umuupo sa harap ko. At mali iyon. Nabigla ako. Si Timothy ang laging sumusunod sa gusto ng tatay ko. Pero parang may nabago sa kanya matapos niyang makita akong tuluyang masira dahil sa pagkawala ni Matthew. Makukuha ko ang banking records ng trust, tahimik niyang alok. Makikita mo ron ang buong stake nila sa kumpanya mo. Nag-atubili ako dahil alam kong maaari siyang kalabanin ng mga magulang namin dahil dito. Sigurado ka ba, tanong ko? Tumango siya. Deserve mong maging malaya, Jenna. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kuya ko bilang kakampi at hindi lang tahimik na observer. Tinupad ni Timothy ang pangako niya. Inabot niya sa akin ang isang USB drive na puno ng account statements at investment logs na kinuha niya mula sa bank system nila. Kinumpirma ng mga numero ang pinakakinatatakutan ko. Hindi lang emotional ang kontrol ng tatay ko sa kumpanya ko, contractual din ito. May mga clauses na nagtatali sa bawat desisyon ko sa approval niya. Dahil sa mga ebidensyang iyon, ipinakilala ako ni Caitlin kay Patricia Foster, isang bank employee na eksperto sa corporate transfers. Hindi ito magiging madali, babala ni Patricia nang magkita kami sa opisina niya. Malaki ang leverage ng parents mo dahil sa investment nila, pero maaari tayong gumawa ng buyout agreement. Isa-isa niya akong ginabayan sa lahat ng papeles,
at ipinaliwanag kung paano i-restructure ang ownership ng kumpanya. Maraming gabi akong walang tulog habang paulit-ulit na nire-review ang bawat detalye dahil determinado akong maitama ang lahat. Ang kalmadong expertise ni Patricia ang nagpapanatag sa akin. Tama ang ginagawa mo, sabi niya, habang inaabot sa akin ang final forms para pirmahan. Nang matapos ang mga papeles, hinarap ko ang pinakamahirap na parte, ang kumprontahin ang mga magulang ko. Pinapunta ko sila sa bahay at halos magkanda buhol-buhol ang sikmura ko sa kaba. Umupo si Dad sa paborito niyang upuan habang walang mabasang emosyon sa mukha niya at si Mom naman ay hindi mapakali sa tabi niya. Binibili ko na ang shares ninyo sa kumpanya ko. Sabi ko habang pilit pinatatatag ang boses ko. Kompleto na ang financing at tapos na ang paperwork. Sumingkit ang mga mata ng tatay ko. Nagkakamali ka, Jenna, malamig niyang sabi. Masisira ang lahat kapag wala ang suporta ko. Tahimik lang si Ma'am habang magkahawak ang mga kamay niya. Ma'am, magsalita ka naman, pilit kong sabi, pero umiling lang siya. Mabigat ang tensyon sa pagitan namin at ramdam na ramdam ko ang hindi nila pagsang-ayon. Alam kong hindi nila basta bibitawan ang kontrol nila, pero handa na akong lumaban. Ang kumpanya ko at ang buhay ko ay akin nang babawiin. Ang meeting sa opisina ni Stephen Clark ang naging simula ng pagtatapos ng kontrol nila sa akin. Ilang linggo akong naghanda para roon habang lalo lang tumitigas ang loob ko matapos kong talikuran ang mga demands ng mga magulang ko. Tiniyak ni Caitlin na plansado at airtight ang bawat dokumento. Nakaupo kami sa slick na opisina ni Stephen sa downtown Jacksonville habang hinihintay ang pagdating ng mga magulang ko. Si Stephen Clark, isang batikang abogado na kilala sa paghawak ng high-stakes disputes, ang mga ngasiwa sa meeting. Handa ka na ba rito, tanong niya sa akin sa kalmadong boses. Tumango ako habang mahigpit na hawak ang folder ng mga dokumentong tuluyang magpuputol sa koneksyon ng kumpanya ko sa family trust. Magulo ang sikmura ko sa kaba pero wala na akong balak umatras. Naunang pumasok ang tatay ko, matigas ang tindig at parang pagmamay-ari niya ang buong silid habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Sumunod si Mom na bakas sa mukha ang halo ng kaba at pagsuko. Ano itong tungkol saan, Jenna? Matalim na tanong ni Dad habang umuupo sa tapat ko. Huminga ako ng malalim at diretsong sinalubong ang tingin niya. Binabawi ko na ang investment ninyo sa kumpanya ko, sabi ko sa matatag na boses. Hindi ko na kailangan ang pera ninyo. Nakakuha na ako ng bagong financing at tapos na ang lahat ng paperwork. Marahan kong itinulak ang mga dokumento papunta sa kanya. Biglang dumilim ang mukha ng tatay ko habang si Mom naman ay napamulagat at hindi mapakali ang mga kamay sa kandungan niya. Itinatapon mo ang lahat ng binuo namin para sa'yo, malamig at mapanganib na sabi ni Dad. Dad, hindi kayo ang bumuo ng kumpanya ko, mabilis kong sagot. Ako! Biglang bumigat ang tensyon sa silid habang yumuko siya pasulong. Akala mo basta ka na lang makakalayo, sabi niya. Kakasuhan kita dahil sa breach of contract. Mawawala sa'yo ang lahat. Hindi natinag si Caitlin. Walang breach, diretsyong sabi niya, habang binubuksan ang briefcase niya at inilalabas ang makapal na stack ng papeles. Ang buyout agreement ay sumusunod sa lahat ng terms ng trust. Natupad ni Jenna ang bawat legal obligation. Inabot niya ang mga kopya kay Steven na tahimik na nagbasa bago tumango. Tama siya, sabi ni Steven habang nakatingin sa tatay ko. Plansado ang lahat ng dokumento. May legal na karapatan si Jenna na bilhin pabalik ang shares ninyo at secured na rin ang funds para rito. Humigpit ang panga ng tatay ko habang unti-unting nawawala ang dati niyang kontrol sa sitwasyon. Kita ko ang galit sa mga mata niya pero sa unang pagkakataon hindi na ako natitinag. Sa wakas ay nagsalita si Mom, nanginginig ang boses niya. Jenna, pakiusap, pag-usapan natin ito. Maaayos pa natin ito bilang pamilya. Tumingin ako sa kanya habang mabigat ang puso ko pero buo ang desisyon. Ma'am, ilang taon kitang hinintay na ipagtanggol mo ako, sabi ko. Pero sa bawat pagkakataon katahimikan ang pinili mo. Tapos na akong umasa na magbabago ka. Gumuho ang mukha niya pero wala siyang naisagot. Si Dad naman ay hindi pa tapos. Nagkakamali ka, sigaw niya habang tumataas ang boses. Babagsak ka kapag wala kami. Hindi ka sapat para gawin ito mag-isa.
Masakit pa rin marinig ang mga salitang iyon dahil parang bumabalik lahat ng insecurities ko noon. Pero hindi na ako ang takot na batang babae na dati nilang kayang kontrolin. Hindi ako nag-iisa, sagot ko habang tumitingin kay Caitlyn. At mas malakas ako kaysa sa iniisip mo. Si Caitlyn na ang nagpatuloy at isa-isang ipinaliwanag ang lahat ng legal steps na ginawa namin. Ipinaliwanag niya kung paano pinalitan ng bagong financing mula sa isang local investment group ang pera mula sa trust at kung paano maayos na nailipat pabalik sa akin ang buong ownership ng kumpanya. Sinubukan siyang putulin ni Dad pero itinaas ni Steven ang kamay niya. Hayaan mo siyang matapos, mariin niyang sabi. Ipinagpatuloy ni Caitlyn ang paliwanag ng buong kumpiyansa. Anumang pagtatangkang questionin ito sa korte ay mabibigo, sabi niya. Kumonsulta kami sa experts, ni review ang bawat clause at sinunod ang lahat ng regulations. Malaya at malinaw ng pagmamay-ari ni Jenna ang kumpanya niya. Nakita kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng tatay ko mula sa galit tungo sa mapait na pagtanggap. Hindi siya sanay matalo pero wala na siyang natitirang leverage laban sa akin. Tumayo ako at parang biglang gumaan ang balikat ko matapos ang napakaraming taon. Hindi ito paghihiganti, sabi ko habang nakatingin sa kanila. Tungkol ito sa buhay ko. Ako ang bumuo ng kumpanya ko at poprotektahan ko ito. Hindi ko kailangan ang approval ninyo o ang pera ninyo. Tahimik lang na nakatitig sa akin ang tatay ko at mas malakas pa ang katahimikan niyang iyon kaysa sa kahit anong pagbabanta. Hinawakan ni Mom ang kamay ko habang nagmamakaawa ang tingin niya. Jenna, gusto lang namin ang makakabuti para sa iyo, mahina niyang sabi. Marahan kong binawi ang kamay ko. Hindi, Mom. Ang gusto ninyo ay control. At tapos na iyon ngayon. Nananatiling mabigat sa hangin ang finality ng mga salita ko at sa unang pagkakataon sa buhay ko, tunay kong naramdaman ang kalayaan. Paglabas namin sa opisina ni Steven, marahang pinisil ni Caitlyn ang balikat ko. Nagawa mo, nakangiti niyang sabi ng may pagmamalaki. Tumango ako pero mapait pa rin ang tagumpay na iyon. Nabawi ko ang kumpanya ko at ang buhay ko, pero kapalit noon ay ang pamilya ko. Napakatagal na panahon akong kinontrol ng impluwensya nila, pero sa wakas ay nakalaya rin ako. At anuman ang susunod, haharapin ko iyon ayon sa sarili kong kagustuhan. Makalipas ang 8 buwan, nakatayo ako sa isang park sa Jacksonville na handang magsimula muli. Ang kumpanya ko ang naging sandigan ko at lalo pa itong umunlad nang mawala ang anino ng kontrol ng mga magulang ko. Nasa isang media event ako at nakikipag-network sa mga local journalists nang makita ko si Matthew sa kabilang bahagi ng crowd. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Mukha siyang nag-aalinlangan habang hinahanap ng mga mata niya ang akin. Hindi ko na siya nakita mula noong iniwan niya ako, dala-dala ang mga tanong na matagal na akong pinahirapan. Pwede ba tayong mag-usap, tanong niya sa mahina pero nagmamadaling boses. Tumango ako at lumayo kami mula sa ingay ng event. May utang akong katotohanan sa'yo, sabi niya, habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa niya. Pinilit ako ng mga magulang mo na iwan ka. Sinabi nilang pinipigilan lang kita na sisirain ko ang future mo. Akala ko ang paglayo ang tanging paraan para maprotektahan ka. Bumuhos sa akin ang mga salita niya na parang alon at kinumpirma ang mga hinalang matagal kong ibinaon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ko habang nanginginig ang boses ko sa sakit at ginhawa na magkahalong nararamdaman. Yumuko si Matthew. Ayokong lumaban ka sa kanila dahil sa akin. Akala ko mas magiging mabuti ang buhay mo kung mawawala ako. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan siya. Nilabanan ko pa rin sila, sabi ko. Binawi ko ang kumpanya ko at ang buhay ko. Malaya na ako ngayon, Matthew. At ginawa ko iyon para sa sarili ko. Lumambot ang mga mata niya at may bakas ng pag-asa na muling sumilay sa mukha niya. Hindi ako tumigil na mahalin ka, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, alam kong kaya pa naming buuin muli ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, kung paano ko tuluyang pinutol ang ugnayan ko sa mga magulang ko at kung paano ko piniling sundan ang sarili kong landas. Pagsapit ng gabi, nagtatawanan na kami muli, maingat pero totoo, parang noong mga unang araw na nagkakilala kami.
Makalipas ang ilang buwan, nakatayo kami sa parehong park at nagpapalitan ng vows sa isang maliit at simpleng seremonya. Walang kahit sino mula sa pamilya Hayes ang naroon. Tuluyan nang nawala sa buhay ko sina dad at mom at iyon ay desisyong ginawa ko para protektahan ang kapayapaan ko. Simple lang ang kasal namin pero napapalibutan kami ng mga kaibigang naging tunay naming pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Matthew ang kamay ko habang nangangako kaming haharapin ang future ng magkasama walang kondisyon at walang kontrol. Patuloy na lumago ang kumpanya ko nakakakuha ng malalaking clients at matatag nang nakatayo sa sarili nitong paa. Napatunayan kong hindi ko kailangan ang pera o approval ng mga magulang ko para magtagumpay. Samantala, may mga balita akong naririnig mula sa industry contacts na nahihirapan na sina dad at mom. Nag-backfire sa kanila ang biglaang paghila nila ng funds mula sa kumpanya ko at unti-unting naubos ang trust nila habang nasisira rin ang reputasyon nila sa real estate circles ng Jacksonville. Hindi ako natuwa sa pagbagsak nila pero pinatunayan lang nito ang pinakamahalagang natutunan ko. Marupok pala ang kontrol nila at nakatayo lamang sa takot at manipulasyon. Sinubukan nila akong itali sa mundong gusto nila pero nakawala rin ako sa wakas. Sa paglingon ko sa nakaraan, naunawaan kong mabigat ang naging kapalit ng kalayaan ko pero kinakailangan iyon. Nawala man ang pamilya ko, may mas mahalaga naman akong natagpuan. Isang buhay na itinayo ko ayon sa sarili kong values at hindi sa kagustuhan nila. Natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa sakripisyo o kontrol. Ito ay tungkol sa tiwala at pagpili sa isa't isa araw-araw. Patunay kami ni Matthew doon. Habang nakatayo ako sa park na iyon at hawak ang kamay niya, alam kong tama ang pinili ko. Naiwan na sa nakaraan ang lahat at sa wakas, tunay na akong malaya.